Para po, sa may pharmacy lang po. Manong, Manong, Manong pharmacy lang po ako. Manong, lagpas na po tayo. Ay, naku naman talaga, Manong. Kainitan. Paglalakarin niyo pa ako eh. Ay, diyan na lamang po sa may tabi. Opo. Ano? Hindi po. Sa inyo na lang po yung sukli na yan. Salamat na lamang po. Ingat po kayo. Ay, naku. Yan ang wika ng isang matandang babae. Dalian siyang bumaba ng jeep at iniwanan na nga niya ang kanyang sukli. Agad siyang nagtungo sa isang malaking parmasya upang bumili ng gamot dahil sa isang emergency. Nung panahong iyon, saktong kasabay niya at katabi sa jeep na iyon ang kanyang kapitbahay na si Mila. Nakita nga ni Mila ang naiwang pitaka ng matanda. Nahulog ito sa kanyang paanan. Napakabilis ng mga pangyayari. Itong si Mila, napakabilis din ng kilos. Tinabig niya, tinapakan niya ang pitaka. Saka siya nagkunwaring itatali niya ang sintas ng kanyang sapatos. Saka niya kinuha ang pitaka at patay mali siyang isinuot iyon sa bag niya. Aba, syempre, baka nga naman may makahuli o makahalata. Kaya naman, nang mapadaan sa palengke ang jeep na iyon, agad siyang pumara, agad siyang bumaba. Napakabilis ng kanyang lakad, nagtungo agad siya sa loob ng palengke. Binuksan niya ito at halos manlaki ang kanyang mga mata dahil saktong 50? Mahigit 50,000 ang laman ng wallet na iyon. Nagkataon pa namang kulang ang kanyang budget. Aba, patawa-tawa itong itinapon ng pitaka sa basurahan at kinuha ang perang laman noon. Dumiretso na nga siya sa kanyang suking tindahan upang bilhin ang kanyang mga pangangailangan na para bang wala nangyaring kakaiba. Ang lakas pa ng loob, napadaan pa siya sa isang malapit na mall. Nagtitingin-tingin siya ng mga gandang damit na maaari niyang bilhin, gamit ang perang hindi naman sa kanya. Saka pa dumiretso ng uwi itong si Mila. Pagkatapos ng medyo maikling biyahe, pagdating niya sa kanilang bahay, nakarinig siya ng ingay. Napakagulo, napakalakas ng ingay na iyon. Nagmumula ito sa kabilang kapitbahay, sa di kalayuan kung saan nakatira ang matandang si Aling Yoli, ang matandang may-ari ng pitakang kanyang ninakawan. Paglabas niya ng bahay, ang sumalubong sa kanya ay ang kanyang asawa at ikinuwento nga nito kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Nakakaawa nga daw ang nangyari sa matandang si Kayoli. Agad nagtanong si Mila, anong nangyari? Bakit nagkakagulo sila doon? Ang sabi ng kanyang asawa, ay aba, sinong hindi magwawala? Sinong hindi mag-iingay? Abay kaawa-awa ang matandang iyon. Si Aling Yoli nahulugan ng pitaka. Kasama ang perang kanyang kailangan, pati ang mga ID niya, nandoon din. Ang problema, hindi niya malaman kung saan niya naiwan. Ay, kawawa dahil napag-alaman na ang perang laman noon ay pambayad pa ng ospital. Napakamahal ng kanilang bayarin sa ospital dahil sa anak niyang naaksidente. Ay, paano ngayon ang mga iyon? Ang dagdag pa ng asawa nitong si Mila. Ang perang iyon daw ay inutang pa ng kawawang matanda sa isang patubuan. At ngayon, hindi niya malaman ang gagawin. Ang laki na nga ng kanyang utang. Pati sa ospital meron pa siyang bayarin. Wala nga silang makain sa araw-araw. Anong kanilang gagawin ngayon? Sang kamay ng Diyos sila kukuha ng pera, pambayad sa mga bagay na iyon. Alam niyo naman, sa ibang ospital, lalo na kung private, nako, hindi ka nila tutulungan, hindi ka nila aabutan ng kahit na anong gamot, lalo na kung wala ka namang pambayad. Ay, nakakaawa talaga. Sana naman, merong mabait na taong mag-abot ng pera sa kanila o magbalik ng kanyang pitaka. Pero sa hirap ng buhay ngayon, malabo na yung mangyari. Awang-awa sa matandang si Kayoli ang mister ni Mila. Pero itong si Mila, sumabad. Ang sabi niya, nauunawaan ko naman, mahal. Tunay nga namang nakakaawa ang nangyari sa matandang iyan. Pero ang akin naman ikaw baga na may hunghang.
Sa tanda mo nang iyan, alam mong may malaking halaga ng pera sa iyong pitaka. Hindi mo baga iingatan? Hindi mo itatago? Aba, ang tawag di ay kapabayaan. Aminin mo't sa hindi. Tama ako, hindi ba? Yan ang sagot ni Mila. Napakamot na nga lamang ng ulo ang kanyang asawa. Paanong hindi? Medyo may punto naman ang kanyang sinabi. Nang sumunod na araw ay labas-pasok ang kanilang mga kapitbahay sa bahay ng matanda at awang-awa pa rin sila sa kalagayan nito. Yung iba, nagdala ng prutas at gulay para sa matanda upang kanyang makain. Yung iba, nagdala pa ng bigas, samantalang si Mila, na kapitbahay, walang pake-alam. Magmula nung araw na mawalan ng pera itong kawawang matanda, itong si Mila, hindi na nga nawawala ang kanyang ngiti sa muka. Bagay na ipinagtataka na nga ng kanyang mga anak. Lalo pang nagtaka itong kanyang asawa dahil halos araw-araw masarap ang kanilang ulam. Iba't ibang putahe baga naman. Nung isang araw, fried chicken. Nang sumunod na araw, aba, naisipang magpansit ng walang dahilan. Nang sumunod na araw, inihaw na isda. Nung parting hapon, inihaw na baboy. May pa-barbecue pa kuno. Anong nangyari? Kaya itong kanyang asawa, nagtanong na nga sa kanya, saan nga ba talaga galing ang kanyang pera? Ang tugon ni Mila, tumama daw siya sa wedding. Medyo malaki daw ang kanyang tinamaan. Kaya itong kanyang asawa, tuwang-tuwa rin, galak na galak. Biglang pumasok sa kanyang ideya. Ngayon, maaari na nga nilang tulungan ang kawawang si Aling Yoli. Makapagbigay man lamang sila ng kaunting halaga. Pero, ang sagot ni Mila ang hindi niya inaasahan. Ano? Nako, hindi pwede, hindi pwede. Wala na, kakaunti na. Isipin mo nga, paano ang pambaon ng mga bata? Ha? Ang tuition ng mga bata. Kailangan na ng bagong sapatos ng mga anak mo. Butas na ang swelas ng kanilang sapatos. Oh, yung bag ng bunso mo, paano? Isipin mo nga. Alam kong gusto mo lamang makatulong pero unahin mo muna yung mga pangangailangan natin. Hindi naman tayo mayaman, hindi ba? Sige nga, isipin mo. Paano kapag tayo na ang nangailangan? May makukuha ka ba sa kanila? Mauutangan mo ba sila? Sa hirap ng buhay ngayon, isipin mo naman muna asawa ko. Yan ang sabi ni Mila. Walang nasabi, walang nagawa ang asawa ni Mila kundi paniwalaan na nga lamang ang kanyang mga binabatid. Itong kanyang asawa, nakaisip na kailangan niyang makagawa ng paraan upang makapag-abot naman ng tulong kay Aling Yoli dahil kaawa-awa nga ang kanyang kalagayan. Tanda niya, nung panahong sila ang nangangailangan, palagi siyang binibigyan ng gulay nito. Palagi siyang pinapahiram ng kaunting pera. Minsan nga, hindi na nga sila sinisingil. Kaya sa makatuwid, medyo may utang na loob nga itong asawa ni Mila dito sa matanda. Nagtungo sa pinakamalapit na ATM machine. Itong asawa ni Mila, nag-withdraw siya ng 300 piso. At yun ang iniabot niya sa matanda. Kaya lang, nalaman iyon ni Mila. Anong galit niya sa kanyang asawa? Sa paglipas pa nga ng ilang mga araw, palaki ng palaki ang bills ng matanda sa ospital. Ang kanyang anak, wala pa ring pagbabago ang kondisyon. Nag-ambaga na nga ang mga taong barangay upang tulungan siya. Subalit hindi pa rin iyon sapat. Napakahirap ng kondisyon na ito. Dahil bilang isang magulang, bilang isang ina na mahal ang kanyang anak, wala siyang magawang tulong dito. Wala kahit na ano. Sabay-sabay niyang iniinda ang lahat ng pagsubok na ito sa kanyang buhay. Iniinda niya ang sakit sa kanyang tuhod, ang sakit sa kanyang dibdib, ang kanyang hapo, ang dami ng kanyang utang na kailangang bayaran, ang kanyang pag-alala sa kanyang anak sa ospital, at sa takot sa kinabukasan. Ano na nga ba ang mangyayari sa kanilang buhay? Nang sumunod na mga araw ay pumanaw ang kawawang si Aling Yoli. Ang lahat ay nagdadalamhati dahil kaawa-awa nga daw ang kanyang sitwasyon at hindi man lamang nabigyan ng kaunting tulong.
Ang sabi ng mga doktor, pumanaw ang matanda dahil sa atake sa puso. Paano ba namang hindi? Hanggang sa huli ng kanyang buhay, sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nga ba hanggang sa ngayon nasa ospital pa rin ang kanyang mahal na anak. Nahapunan, kasama ni Mila ang kanyang buong pamilya upang bisitahin ang kabaong ng matanda. Maya-maya pa, nang lumapit siya, tila ba meron siyang ibinubulong. Ay nako, Aling Yoli, kawasa kasi. Kung hindi mo lang sana pinabayaan ang gamit mo, kung iningatan mo sana ang pitaka mo, edi sana matagal nang maayos ang lahat, edi sana matagal nang may solusyon ang problema mo. Ganun talaga. Mahirap ang buhay. Ano bang ine-expect mo? Ibabalik ng mga tao ang nawawala mong pera? Kung hindi ka rin kasi tanga. Sinasabi ko sa iyo edi ngayon na walang saysay ang lahat ng paghihirap mo. Nagbuhol-buhol ang problema mo. Idinamay mo pa sa problema ang anak mo. Sa pagkakataong maging maayos ang lahat at magising siya, siya ang magbabayad ng mga utang mo. Maya-maya pa ay lumuhod itong si Mila sa harapan ng kabaong ni Aling Yoli at para bang nag-iiyak-iyakan. Ito ang tandaan mo, matanda ka. Hindi kita ninakaawan. Natagpuan ko lamang ang bitaka mo at kinuha ko iyon dahil sayang naman. Hindi ko yung kinuha sa bag mo. Hindi ko inagaw sa'yo. Hindi ako para mag-guilty dahil wala akong kasalanan sa'yo. Hindi ko kasalanan kung pabaya kong tao. Sige na. Magluluto pa ako ng hapunan mamaya. Peace na lang tayo, Aling Yoli. Paalam sa'yo. Babayo. Magmula nung araw na iyon, napakaraming tao na ang bumisita at dumalaw sa kabaong ng kawawang matanda. Medyo malaki ang kinita sa burol ni Aling Yoli. Ang parehong pera ang ginamit upang makalabas ng ospital ang kanyang anak. Ilan sa mga malayong kamag-anak kasi ang gumastos ng pera upang maipambili at pambayad ng kabaong ng matanda. Nang sumunod na linggo, nailibing na itong si Aling Yoli. Halos hindi pa rin matigil sa pag-post online ang anak ni Aling Yoli tungkol sa nawawalang pitaka ng kanyang ina. Dahil bukod sa pera, laman noon ang mga ID ng kanyang ina. Patuloy itong nagmamakaawa sa kung sino man ang nakakita o nakakuha ng pitaka ng kanyang ina. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin matanggap ng panganay na anak ni Aling Yoli ang pagpanaw ng kanyang ina. Hindi rin niya malaman kung anong kanyang gagawin, kung saan siya kukuha ng pera upang maipambayad ng mga utang at pambili ng gamot ng kanyang bunsong kapatid. Nagkalat nga sa Facebook ang lahat ng post ng anak ni Aling Yoli. Malamang nabasa ito ni Mila at wala pa rin siyang pakialam. Walang bahid ng konsensya ang kanyang pag-iisip. Ang nasa isipan lamang niya? Anong gagawin ko? Tanga ka. Ipinagpatuloy lamang ni Mila at ng kanyang pamilya ang buhay na para bang wala naman daw problema. Paano magkakaproblema? Maraming pera ang iyong pitaka. Minsan nga, nagtataka pa rin ang kanyang asawa dahil ilang buwan na ang lumipas, parang masagana pa rin ang kanilang buhay. Bagay na kanyang ipinagpapasalamat pero paano nangyari ang bagay na iyon? Samantalang noon, sayad na sa lupa ang buhay nila dahil hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya bilang isang tricycle driver. Bunga pa rin ba ito ng pagtama ni Mila sa wedding? Sa paglipas pa nga ng mga buwan at taon, unti-unting naka-move on. Nakalimot ang mga tao sa kung ano nga bang nangyari dito kay Aling Yoli. Palibhasa, may kanya-kanyang buhay na hinaharap, kanya-kanyang problemang inaasikaso. Sa awa naman ng Diyos, gumaling na nga ng tuluyan at malakas na muli ang katawan ng bunsong anak ni Aling Yoli. Nakakapag-drive na uli ito ng kanyang taxi. Kaya nga lang, nang dahil sa kanyang aksidente, medyo limitado pa ang mga bagay na gusto at kaya niyang gawin. Sa makatuwid, hanggang sa ngayon, mahirap pa din ang kanilang buhay. Paano ba naman?
Malaking halaga ng pera ang utang ni Aling Yoli noong bago siya pumanaw na binabayaran ngayon ng kanyang mga anak. Kung ang buhay ng pamilya nitong si Aling Yoli ay nakasayad pa rin sa lupa, pati si Mila, apektado na nga rin dahil sa paglipas ng mga araw, unti-unti na nga niyang nararamdaman na bumabalik na nga sila sa dating gawi. Araw-araw na nga silang nag-away mag-asawa. Palagi niyang pinipilit ito na gumawa pa ng mas maraming paraan upang kumita. Dumiskarte naman daw bilang isang lalaki. Aba Mila, yang bunga nga mo. Baka gusto mong lamasin ko ng asin yung dila mo. Ano bang ipinuputok ng butsi mo? Ha Mila? Kulang pa ba ang ginagawa ko para sa pamilyang ito? Nakukulangan ka ba sa mga effort ko? Umaga hanggang gabi, wala akong reklamo. Pinapatakbo ko ang lintik na tricycle na iyan para sa pamilyang ito. Walang pahinga? Walang day off? Mila, ginagawa ko lahat para sa mga anak natin. Para sa'yo. Pero hindi ko na malaman kung bakit ba lagi tayong gipit. Mahal, alam mong nahihirapan na ako. Hindi ko nga sigurado kung kaya ko pang pag-aralin ng mga anak mo na sabay-sabay. Bakit hindi mo ba ako tulungan? Suportahan mo ko imbis na ginangawaan mo ko. Imbis na sinisigawan mo ko, tulungan mo ko. Hindi ba't asawa kita? Ikaw dapat ang nakakaunawa sa kondisyon ng pamilya natin ngayon, hindi ba? Sa kondisyon ko. Tulungan mo kong dumiskarte. Hindi yung ganitong hinahanapan mo ko ng hinahanapan ng mga bagay na wala ako. Ng mga bagay na alam mo namang wala ako. Yan ang daing ng asawa ni Mila. So anong ibig mong sabihin, Aber? Ako ang walang kwentang asawa? Na wala akong bisa? Ako pa ang hihingan mo ng tulong, Roman? Anong klaseng lalaki ka? Hindi ba't mahal, alam mo? 3 ang mga anak natin. Hirap na akong umintindi at mag-intindi sa kanila. Akala mo ba madaling maging ina? Akala mo ba madali ang mag-stay na lamang sa bahay? Hindi ibig sabihin wala akong trabaho. Hindi na ako napapagod. Bilang isang ina, akong kumikilos ng lahat ng pangangailangan nila. Pagkain, ako nagluluto, ako naghahanda, ako naglalaba, ako nagtutuyo, ako nagtitiklop, ako lahat. Tumahimik bigla si Roman. Biglang nagsalita muli si Mila at sinabing, sige, gusto mo kong mag-apply ng trabaho? Gusto mo kong kumita ng sarili kong pera? Isipin mo, pagod na ako sa trabaho sa labas. Sino mag-iintindi sa mga batang yan, ha? Pag uwi ko, sino maglalaba? Sino magluluto? Ako pa rin? Anong klase ng buhay ito, Roman? Sabihin mo na lang sa akin kung balak mo kong patayin. Sabihin mo na lang. Natapos ang gabi na iyon na puro sigawan at away ang meron ng mag-asawang ito. Ni walang patawaran hanggang kinabukasan. Pero itong si Mila medyo nagtataka na rin. Bakit nga ba para silang minamalas? Kahit anong gawing diskarte ng kanyang asawa, ang liit ng kanyang naiiuwing pera. Minsan nga, palagi pa itong umuuwi na flat ang gulong o may sira ang makina. Ang mahirap dito, hindi naman kanila ang tricycle na iyon. Pagmamay-ari iyon ng kanilang kamag-anak. Kaya dapat makagawa sila ng diskarte upang maipaayos ito agad-agad. Maging itong si Mila, bihira na ring dumaan ng pera sa kanyang palad. Ilang buwan na nga ba nung huli siyang beses tumama sa wedding? Ang isa sa kanyang mga anak palaging bagsak sa eskwelahan. Kahit anong gawing pagsisipag, bagsak pa rin. Napakatamad mag-aral. Kung sino pa sa anak nila ang pinakamalaki ang ginagasto sa bawat taon, siya pa itong patamad-tamad. Minsan, tumatanggap siya ng palaba. Pero sa panahong ito, na halos lahat may washing machine na, wala na nga siyang aasahan pa.
Isang gabi, sumagi sa kanyang isipan na baka nga naman daw isinumpa siya ng matandang si Aling Yoli. Baka naman all this time, alam ni Aling Yoli na siya ang kumuha ng wallet nito. Paano kung bago siya lumisan sa mundo ay isinumpa niya ang pamilya ni Mila? Paano kung hindi naman talaga? Paano kung karma lamang yan sa kanyang ginawa? Lumipas pang ilang mga araw na aksidente ang asawa ni Mila. Nabangga ito ng isang malaking truck. Dead on arrival ito pagdating sa ospital. Ang kanyang sinalita ay nangyari at napapaisip na nga siya sa sitwasyon ng kanyang buhay ngayon. Ano na ang mangyayari sa kanila? Ngayon, saan siya kukuha ng pera? Lahat ng mga anak niya, malaki na ang pangailangan sa eskwelahan. Malapit na nga itong magsekundarya. Lumalaki na ang mga gastusin. Ang baon sa araw-araw, saan naman siya kukuha? Wala siyang alam na trabaho. Ang mga magulang niya, parehong matanda na. Ang mga kapatid niya, asa pa rin sa mga ito. Saan siya ngayon hihingi ng tulong? Ilang mga kakilala at mga kumari na nga niya ang kanyang nilapitan. Lagi siyang nangungutang at napakarami na nga niyang nakakaaway dahil hindi naman niya binabayaran. Bagkus, dinaragdagan pa. Umabot pa nga sa puntong ipinabarangay siya ng kanyang mga kaibigang ito. Halos minumura na nga siya sa harap ng kanyang mga kapitbahay dahil lamang sa utang na pera. Kahit anong gawin niyang iyak, kahit ilang luha pa pumatak sa kanyang mga mata, kahit palagi pa niyang sabihin hindi niya alam kung bakit ito nangyayari sa kanya, alam niya sa kanyang puso't isipan ang dahilan. Ang maaaring dahilan ng kanyang paghihirap ngayon. Panginoon, Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyo naman pong idamay ang mga anak ko sa mga kasalanan ko. Panginoon, napatigil na po sila ng kanilang pag-aaral. Wala na po akong makuhanan ng pera. Aling Yoli, alam kong malaki po ang kasalanan ko sa inyo. Patawarin niyo po ako. Ano po bang kailangan kong gawin ngayon para makabawi sa inyo? Yan ang kanyang dalangin sa kanyang isipan, gabi-gabi bago siya matulog. Ilang linggo pa ang lumipas, naawa sa kanya ang ilang mga kamag-anak niya. At syempre, maging ang kanyang mga kapatid na malayo ang bahay sa kanya. Kinuha na nga nila ang kanyang mga anak para kahit papaano sila na nga daw ang magpapaaral sa mga ito. Kahit papaano, medyo naging magaan na nga ang buhay nitong si Mila. Pero ang mahirap ay ang mag-isa. Solo na nga siya sa buhay ngayon. Solo na nga lamang siya sa kanyang tahanan. Nagugutom na nga siya dahil wala naman siyang pera. Wala siyang pambili ng kahit na ano. Paano siyang didiskarte ngayon? Ang lupang tinitirikan ng kanilang bahay ay hahatiin pa sa kanilang magkapatid. Kaya naman, nakiusap ito sa kanyang kapatid na baka maaaring kunin na nga niya ang kanyang parte sa lupain ngayon. Sa makatuwid, perahin na dahil yun talaga ang kanyang kailangan. Ang sabi ng kanyang kuya, alam mo Mila, nauunawaan naman kita. Maaari kitang pagbigyan. Sige. Pero kailangan, pagbigyan mo rin ako. Umalis ka na sa bahay ninyo, ha? Kasi kung ibebenta mo sa akin ang lupa mo, ano pang ginagawa mo roon? Pasensyahan tayo pero kailangan kong ilipat ang talyer ko sa lugar na iyan. Kesa naman umupa pa ako buwan-buwan, kung pwede ko namang ilipat ng lugar, hindi ba? Siguro naman nauunawaan mo ako. Dahil sa gusto mong mangyari, magiging akin na ang lupang pag-aari mo. Walang nagawa si Mila kundi umalis sa bahay nila. Dala-dala ang kanyang kaunting pera at hinabol naman siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa dami ng kanyang utang na kailangan niyang bayaran. Wala naman siyang pwedeng takbuhan. Hindi niya maaaring takbuhan ang utang niya. Kaya naman, binayaran niya ang lahat ng iyon. Sa makatuwid, wala na siyang pera. Ngayon, nagpa siya na nga itong mamasukan bilang isang kasambahay sa kabayanan.
Kaya lang, hindi nga siya nagtagal. Paanong hindi? Unti-unti na ngang lumalabas sa kanyang katawan ang iba't ibang mga karamdaman. Kaya, napilitan nga siyang magpalipat-lipat ng bahay. Bahay ng kamag-anak, tapos bahay ng kapatid. Hindi naman mayaman ang kanyang mga kapatid. Dumadaing na nga ang mga ito dahil parang ang unfair naman ito. Ang tagal nga nilang hindi nagkasama at nagkakita. Sila na nga nagpapakain sa mga anak ni Mila. Sasabay pa siya? Habang iniinda nga niya ang sakit sa kanyang katawan, dumadalangin na nga lamang itong si Mila ng ganito. Diyos ko, ano bang klase ng buhay ito? Panginoon, hirap na po ako. Napakarami ko na pong iniindang masakit sa katawan ko. Bakit hindi niyo pa ako kuhanin? Pinahihirapan niyo lamang ako nito eh. Kung wala po kayong balak na patawarin ako sa nagawa kong kasalanan, kuhanin niyo na lang po ang buhay ko. Aling Yoli, patawarin niyo na po ako. Awang-awa na po ako sa mga anak ko. Nahihirapan na po sila. Hanggang sa inabot na nga ng panghihina itong si Mila sa bahay pa ng isang malayong kamag-anak. Nakiusap naman ng mga ito na baka naman maaaring kunin na nga siya ng kanyang mga kapatid dahil sila mismo ay nahihirapan din. Tumulong na nga. Baka mapagbintangan pa ng hindi maganda. Walang choice ang kanyang mga kapatid kundi kuhanin siya. Kaya nga lang, ano pang saysay ng mga ito? Anong saysay pa na siya'y kinuha ng kanyang mga kapatid kung halos pabayaan din siya? Anong gagawin? Wala naman silang pera. Sa mga pangyayari sa buhay ni Mila ngayon, tila ba ang ginawa niyang kasalanan kay Aling Yoli, ilang taon na nakakalipas ay bibitbitin niya ng mas matagal na panahon. Hanggang isang araw nagpasya ang kanyang mga kapatid na tulungan si Mila na mangumpisal sa isang pari. Ang araw na iyon, wala nang talikuran pa, wala nang bawian pa. Hinarap ni Mila ang pari at binuksan ang kanyang isipan. Binuksan niya ang kanyang puso at inamin ang kanyang mga kasalanan. Kasama na ang isa sa pinakamalaking kasalanan ng kanyang nagawa. Ang kasalanan niya kay Aling Yoli. Inamin din ni Mila kung gaano nga ba kahina ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Inamin niya sa pari na ilang beses nga siyang nagtangkang bawian ng buhay ang kanyang sarili. Napakahaba ng payong sinabi ng pari. Subalit ang kanyang naunawaan lamang ay ang katotohanang kailangan mong pagbayaran ang mga kasalanang iyong nagawa. Humingi ka ng kapatawaran sa mga taong nagawan mo nga ng mali. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon at sinabing, kailangan mong bumawi. Kailangan mong ipagpatuloy ang buhay. Bigyan ng pag-asa ang iyong sarili at patawarin mo rin ang iyong sarili. Ang mas nagpalambot pa ng puso ni Mila ay ang mga katagang sinabi ng pari bago siya umalis. Ang buhay na mayroon tayo sa mundong ito ay hiram lamang natin sa Panginoon. Bakit imbis na sirain, imbis na putulin, imbis na wasakin ay hindi mo pagyamanin? Pagyabungin mo ang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Gamitin mo ang natitirang panahon mo sa mundong ito sa mga bagay na may saysay katulad na nga lamang ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo. Humingi ka ng kapatawaran sa mga taong nagawan mo ng hindi maganda. Huwag na huwag mong kakalimutan ang iyong sarili. Aba, syempre, mangako ka sa iyong sarili at sa Panginoon na hindi mo na nga uulitin pa ang mga bagay na iyon. Napaluhan na lamang itong si Mila at napayakap sa pari. Ngayon, tila ba mas gumaan na ang kanyang pakiramdam. Tila ba kahit anong pagsubok pa ang dumating sa kanya, handa na nga niya itong harapin, tiisin at kayanin. Ilang taon pa nga ang lumipas, itong si Mila medyo nagtataka na dahil kahit pasabihin ngayon, meron na nga siyang cancer. Kahit pasabihing mahina na ang kanyang katawan, hanggang sa puntong ito ay humihinga pa rin siya. Meron pa ring pag-asa.
Sabi nga ni Mila, hanggat kaya pa niyang magsalita, hanggat tumitibok pa ang kanyang puso, hanggat siya'y humihinga pa, palagi niyang ipapaalala sa kanyang mga anak na huwag siyang gagayahin. Bagay na ipinagtaka rin ng kanyang mga kapatid at mga anak. Maaaring itong si Mila ay hindi perpektong ina, subalit anong ibig sabihin niya na huwag siyang gagayahin? Maya-maya pa, inamin niya sa kanyang mga anak at kanyang mga kapatid ang kasalanan ng kanyang ginawa kay Aling Yoli. Nangyari ang bagay na hindi na nga maiiwasan. Nagalit ang mga anak at mga kapatid ni Mila sa kanya. Ngayon, napakaraming tanong sa kanilang isipan. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Sapat nga bang dahilan ang kumakalam na sikmura para magnakaw ka? Para lamangan mo ang iyong kapwa? Ano pa nga bang inaasahan? Sa dami ng mga tsismoso at tsismosa sa kanilang barangay, kumalat ang balitang iyon. Siyempre, nakarating din ang balita sa pamilya ni Aling Yoli. Subalit medyo kakaiba ang reaksyon ng pamilya ni Aling Yoli. Ang mga ito ay hindi nagpakita ng galit, ni hindi mo sila makikitang nagmumura o nagwawala. Wala silang sinabing kahit na ano. Wala silang sinabing kahit na anong panunumbat o mura dito kay Mila. Bagkus na paawa pa nga ang mga ito sa sitwasyon ni Mila ngayon. Siguro ang kanilang punto ay kahit magalit pa sila at magwala, hindi na nga maibabalik pa ang buhay ng kanilang mahal na ina. Kung yan ang iniisip ng pamilya ni Aling Yoli, ibang-iba naman ang reaksyon ng mga kapitbahay dahil para nga sa kanila, ngayong alam na nga nila ang buong katotohanan. Kahit pa sabihing may sakit ngayon itong si Mila, kagalit-galit pa rin ang kanyang ginawa. Dahil bumabalik nga sa kanilang alaala na nung panahon nagkaroon ng insidente, nagkaroon ng problema ang kawawang matanda, itong si Mila walang pakialam. Patay mali siya. Ni hindi man lamang nag-abot ng tulong. Nang magbigay ng pera ang kanyang asawa dito kay Aling Yoli, siya pa itong nagwawala. Siya pa itong galit na galit. Pati itong kanyang mga anak, hindi naman maiiwasang hindi magtampo. At sumama ang loob dahil sa matagal na panahon, inilihim niya ang bagay na iyon. Patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon. Lumalala ang kanyang mga karamdaman. Pahina ng pahina ang kanyang katawan. Ngayon, halos butot balat na nga itong si Mila. Maging ang mga kapatid ni Mila ay apektado na dahil mismong mga savings nila nagalaw na, masuportahan lamang si Mila. Pero anong gagawin ngayon? Said na nga sila. Hanggang isang hating gabi, naging tahimik ang buong paligid. Walang haloy-hoy, walang sigaw na mula kay Mila. Puro katahimikan lamang. At napag-alaman nga na itong si Mila, hawak ang rosaryo. Pumanaw na. Wala nang sakit at hirap. Wala nang gutom dito kay Aling Mila. Wala na dahil wala na rin siyang buhay. Maaari nating sabihin na pagbayaran na nga niya ang kanyang mga kasalanan. Ang pangyayaring ito kay Mila ay naging aral ngayon sa tatlong mga anak niya. Ang mga ito, sila mismo ay humihingi ng kapatawaran sa pamilya ni Aling Yoli at sa Panginoon. Sa katapusan ng istoryang ito, ating mauunawaan na sa buhay, lahat tayo ay may binibitbit na pasanin, binibitbit na krus. Mayaman ka man o mahirap, may pera ka man o wala, meron tayong kanya-kanyang problemang kailangang iresolba. Hanggat maaari, iresolba mo ang mga problemang ito gamit ang sarili mong paraan at hindi gamit ang isa pang kasalanan. At dito na po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. This time, for shoutout naman tayo. Ready na? Let's go! Binabati ko po ang ating mga masugid na nakikinig, mga taga-suporta, mga taga-comment natin dyan. Hello? Oh, binabati ko po ng magandang araw itong si Roda Pudaberin, Elvi Linares, Celestina Sigua, Kathy Serol
at Carlos Bulyosa. Nababasa ko po ang inyong mga komento. Huwag kayong mag-alala. Hello, Mirna Josue, Mirna Galicia, Merlilyn, Arlene Alcaraz, Lenlen Siman. Hindi nagpapahuli itong sina Bonifacio Ramos, Roger Santiago, Virgie Vergel de Dios at Mamerto Anquiliano. Nakakataba naman talaga ng puso ang inyong mga komento. Nelia Agravante, Erlinda Claveria, Helen Carido, Avelina Bores, Rose de Monteverde, Presi Cacha at Mylene del Rosario. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga storya. Pakinggan nyo lang pong mabuti. At kung meron kayong mga komento at suhestyon, comment down below lang, ha? At kung medyo nabitin po kayo sa ating istorya ngayong araw na ito, pwede nyo pong balikan ang ilan pang mga storyang ating nai-upload nung mga nakakaraang araw. Sabay-sabay po nating balikan ang mga kwento ng pag-asa, buhay, pamilya, at pananampalataya. Muli, ito po ang Vonnie Malya TV. Have a great day. Paalam!